Kaya kailangan ay consistent tayo, matibay tayo kahit anong mangyari. Amen? Okay, so nung nakaraan ay nabanggit ko po yung istorya tungkol po sa isang family ng isang hari which is nagkaroon ng talagang malaking problema sa kanyang tahanan. Pero this time ay dudugtungan po natin ang kwento patungkol po kung paano ano-ano ba ang mga ginamit ng kaaway para sirain ang pamilyang yon. Okay? So, sa araw nito, ang topic ko natin ay ang mga sandata na kailangang gamit ng kaaway sa ating buhay. Basahin mo na natin yung talata natin ngayong umaga. Yan. 1, 2, 3, go. Maging handa kayo. Okay, tayo po'y manalangin, Panginoon, sa oras na ito. Andyan po ang Holy Spirit na nananahan sa aming buhay, sa aming puso at sa iglesia nito. Lord, ang lahat ng kontrol, lahat ng gawain na ito, Panginoon, ay pinagtitiwala namin sa Panginoong Jesus. At ano ba ng diablo na aming kaaway na umatungal ay hindi namin pinababayaang pumorma, makialam sa aming gawain, sa aming kaisipan. Sinusuko namin yung aming kaisipan na hindi nakasuko sa iyo. Ang aming puso, ang aming buhay, naniniwala kami, Panginoon. Mahal ka namin, pagpapalain mo kami sa araw na ito. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, makakapo na po kayong lahat. Sino po pamilyar sa UFC? Yan. Sa UFC, yung wrestling na pinapanood ko madalas. Kayo, kung nanonood kayo, may techniques na ginagamit sila ngayon na kadalasan ay very aware ang mga UFC player. So, kung alam nyo po yun, ito isa sa mga deadly weapon ito ng mga siko, paa, kamay, kahit ulo, pwedeng itama para sa kalaban at maaring magtagumpay. Pero hindi lang yan, may mga sandata tayo na pwede natin gamitin. Alam natin yung Word of God, yung prayer of fasting. Kapag sinalakay tayo ng diablo, minsan hindi natin alam sasanggain. Yung sinasabi ko kanina na weapon na usong-usong sa UFC at lalo sa mga wrestler, yung tinatawag na gelatin. Gelatin. Familiar kayo? Yung gelatin ay, ano yun yung sa Bisaya pa dumog. Yung nakalak yung kamay o kaya paa na pwedeng cross arm, pwede rin siyang cross legs, na pwede mong ilak yung kaaway sa chest o kaya sa tight ng kanyang paghinga. Ano bang daanan ng oxygen ay pwede mong ilak para siya ay ma-choke. At pagka sa ganon, pag nawalan siya ng oxygen, maaring mag-tap out na siya. So, ito ay very familiar sa mga boksingero at sa mga UFC player. So, sa panahon natin ngayon, hindi na po panahon ng ng ang labanan ay bungangaan na lang o kaya ay nung araw ako ay mahilig din makipagsuntukan. Pero duwag po ako, takot ako. Hindi ako masyadong lumalaban. Kaya lang pag nasukol ako at napahiya, lumalaban naman. Pero sa pagdaan ng mahabang panahon, ang sandata ng mga labanan ngayon ay hindi na salita. Aware kayo? Hindi na lang. Kaya yung mga salita ngayon, nilalagay na lang sa social media. Yan. Yung hindi makaganti at hindi makatama, nilalagay doon patama at ginagawang hugot at patama. Pero may tinatamaan pa rin ba? Sa palagay nyo? May kausap po ba si Pastor? May tinatamaan pa rin? Oo, aware ako. Aware tayong lahat. May tinatamaan pa rin. Oo. Okay, tingin kayo sa akin. Bakit? Kasi yun ang totoo eh. Minsan yung mga patama, mga pahugot na yan, andyan sa social media, minsan wala namang kabagay-bagay, pero nagulat na lang tayo, left the group yung tao na yun. Okay? Nag-left the group. Tapos, hindi man lang nagpaalam, hindi man lang walang kasabi-sabi. Familiar tayo? Yan. Alam niyo po, para sa akin, hindi po tayo informed, pero dapat pag ikaw ay nakasama sa isang
group chat, kailangan po ay aware tayo na ano bang actually sa ibang mga group chat, Kuya Sam, Kuya Jam, yan yung mga kabataan. May mga policies sila na hindi basta-basta nagpo-post ng mga kung ano-ano doon. Di ba? Ako may mga sinasamahan ako kaya bawal maglagay ng mga bad words o kaya pagmumura o kaya mga great jokes, di ba? So, dito sa group chat natin minsan ay wala namang ganyang orientation. At least alam naman nating lahat ay Christian. Amen? Amen. Yan lang ang pinaka-bottom line ng lahat-lahat. Pero kung minsan, may mga sandata tayo na nilalagay natin doon na para bang bomba. At kapag nabasa, sasabog na lang. Tapos biglang mag-left the group. Ano po ang ibig sabihin ng left the group? Ayaw ko na sa inyo. Bad kayo. Ano pa? Iba-iba ang meaning ng ano yan nung yung words na yon. Na sabi nga, actions speaks louder than words. Wala man siyang sinabi, pero the fact na meron siyang action na ginawa, para sa akin, tingin kayo sa akin, kung ikaw ay concerned sa group na sinasamahan mo, dapat, para sa akin lang, ay meron kang accountability na kaya isinalin dyan, may nagsama sa'yo, di ba? O kaya, dahil may nagsama lang sa'yo, pinasok ka dyan, so dapat may permiso ka na pumasok, may permiso ka rin aalis. Amen? Amen. Okay, tingin kayo sa akin. Importante kasi yung sinasabi ko. Isa siya sa mga sandata na kumakalat ngayon, napakaraming tinatamaan. Nung nakarang araw, meron po kaming naging malaking problema at suliranin. Ang problema naman ng suliran namin, hindi namin alam. Kasi doon sa group chat namin, may umalis. Group chat na mga pastor. May umalis na lang na bigla. So para kaming nag-guilty, ano kaya ang problema? Ano kaya ang sitwasyon? Kami nag-usap-usap, wala kami kaalam-alam. Until one day, nag-usisa na ako doon sa mga taong malapit sa kanya, ganyan. Hanggang sa nalaman ko, wala namang kinalaman kami. Totoo nga pala, wala kami kinalaman. Isa man sa amin doon, walang kinalaman. Pero alam nyo, nag-lead the group siya dahil lang sa isang post sa Facebook. At hindi ko na kailan sabihin yung posting. Yung post naman na yun, wholesome. Ibig sabihin ng wholesome, ano tagal ng wholesome? Pangkalahatan. Ibig sabihin, okay lang. Kahit sino makabasa. Ang problema, may tinamaan. At kadalasan, ang tinatamaan, yung may dala-dala. May sugat. May sitwasyon. At alam niyo po, nag-usap sa akin ng Panginoon. Itong sandatang ito, na hindi natin alam, sandata ngayon, dapat natin, naging sandata ng kaaway para ilugmok tayo. Di ba? Di mo, walang kaalam-alam yung nag-post. Actually, ni-repost lang yun Hindi ko alam kung ilang tao nang nag-repost doon. Wala namang talagang kamalay-malay yung nag-post, nag-repost, tapos nalagay. Nabasa lang niya. Di ba, bigla namang meron siyang parang dinadala. Kesyo, may problema siya. Nasaktuhan naman. Na nabasa niya. Naku, pinatatamaan nata ako ni Kuya Alan. Naku, si Chip, nilagay pa ikaw. Siguradong pinatatamaan ako nito. Nakakalungkot isipin mga kapatid, na dapat sandata at kalakasan natin, yung lugar na yon, yun pa ang nagiging sandata laban sa atin para tayo wasakin at panghinaan. Sabi ng binasa natin ngayong umaga, mag-ingat tayo at magbantay. Pakibalik nga, Joseph. 1, 2, 3, go. Sabi niya, maging handa. Sabi mo, maghanda. Ano yung ibig sabihin ng handa? Laging listo. Laging listo. Tapos, nagbabantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay para saan hinalintulan si Satanas? Parang sa leon. Nakakita na kayo leon? Ako nakakita. Ako ng leon na ano siya kumbaga siguro maamo ang tingin, kaya ang ginawa nung mama, naglagay ng pagkain. Ang problema nahablot po yung kamay niya. Nakos. Ang leon talaga naghihintay lang ng opportunity yan. Ang kaaway natin, parang leon. Nakadikit ka lang sa hawlan niya, lagot ka na. Lalapain kang buhay.
Sabi mo sa katabi mo, lagot ka. Kaya dapat, wag mong bibigyan ng pagkakataon na ikaw at ako ay malagay sa hawla at madikit. Kasi baka makawala yun. Nako, minsan ako hindi ko gets yun. Pero kung sinasabi ko ganito. Check. Check. Hey, test 1, 2, 3. Saan ba ito? Okay. Hindi ko gets May mga tao ngayon na weirdo. Ano tawag na weirdo? Yung bang ang pet nila ay mga pets. Ay mga yung bang tigre o kaya ay panther o kaya di ba? Sa Saudi uso pa yan yung mga ahas, mga sawa. Oo. Hindi ko sila guess. Tapos di ba? Tapos naghihingi silang advice. Ang aking alagang sawa, ang alaga kong sawa, hindi na po kumakain ng ilang araw. Sagot po nung mag-iingat ka kasi pinaghahandaan ka niya. Lululukin ka niyang buhay. Hindi ko gets. Ewan ko. Tapos may mga, sa Bisaya, tawag doon? Scorpions, may alaga pa ng, yung alakdan, saka, ano yung isa? Yung mahaba, maraming pa? Alupihan. Very poisonous po yung mga ganyang alaga. Oo, hindi ko alam bakit nagugustuhan ng mga tao. Tapos ang nakakasira, hindi ko maisip bakit nung araw ay ang aso nilalagay sa bahay para bantay ng bahay. Nakakatulong naman talaga pag may tao. Sisigaw-sigaw sila, aw, may tao. Pero ngayon, hindi makaalis ang bahay yung tao kasi walang magbabantay. Hindi ko nagigets talaga, hindi ko alam. Tapos dala-dala kung saan-saan. Mamamalingki, dala-dala yung aso. Ay, yung baby niya, pinababayaan lang niya, yung aso dala-dala. Hindi ko talaga gets. Di ba? So dapat, ako minsan, lalo na yung mga very, very poisonous po ang mga dog. Ako, mahilig din ako sa dog, mahilig ako sa dog. Huwag kayo ma-interpret. Ma-misinterpret. Na, okay, sa amin, may dog kami, may mga tuta kami, may mga pusa kami, kasi nahihilig na rin kami. Pag ganun pala nagkakaedad ng tao, nahihilig sa mga pets. Wala na kasing kausap na baby, mga damulag na mga anak namin. Ang kausap namin ngayon ay mga pets. Kaya si Ate Emi madaldal. Kausap ay pets, araw-araw. Hala ko, sino kausap gabi-gabi na. Nakausap pa si Orange, kinakausap pa si Paing mo pa yun. Kasi si Orange, may habit si Orange. Kung saan siya matikit, iniihian yung mga wisit ka kung ang pusa na ito. Okay, so sinishare ko sa inyo yung sometimes hindi tayo aware ay yung pagka nakagat ka ng aso mo, pag ang aso mo nagagat, hindi mo na dapat alagaan niya. Di ba? So, merong tao na alagang-alaga pa rin niya yung aso niya, samantalang nangagat na nga Tapos di ba, maraming namamatay ngayon dahil nga nag-alaga ng aso, kinagat ng aso, pinabayaan lang, mabait naman yung aso ko, wala namang kabikam. O yun, tinamaan ng rabies, patay. Tinamaan ng rabies ng pusa, patay. Kaya, andyan yung mga sa palipaligid lang natin na hindi natin alam na sisila na pala tayo. Okay, the first weapon that we have today is the weapons of discouragement. Alam nyo ba na itong weapon na ito, yung sandata na ito, very familiar. Malakas maka-discourage yung walang pira. Tama ba? Mga kananayan. Malakas maka-encourage pero ang may pera, pero malakas din maka-discourage pag walang pera. Sabi ng Joshua chapter 5 verse 7 and 9, walang makakakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Open? Okay, ano ba? 1, 2, 3, go, basa. Hindi kita iiwan, hindi pababayaan.
Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayan ito sa pasakop ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. At yan na yan ang lahat na naman. Okay, ano yung pangako ng Diyos kay Joshua at sa bawat isa sa atin? Na huwag tayo ma-discourage, no? Huwag tayong manghinaan ng loob. Do not be discouraged, nor be dismayed. So, pero ganun pa man, bakit kaya minsan ay nadidiscourage pa rin tayo? Kapag may nagkaroon kayo ng conflict, di ba? Malakas maka-discourage. Parang, di ba, pagka na-discourage ang tao, walang ganang kumain. Walang ganang, sana pag na-discourage, lumalakas ang kain, ano? Sino yung ganyan? Parang si Pastor. Pag na-discourage po ako, malakas mo kumain. Okay. Sabi na Isaiah 41 verse 10, ito pangako din ng Panginoon. 1, 2, 3, go, basa. Ako'y, wala pa pala. Okay. Sabi niya, ako'y isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at tiniligtas. So, bakit natin discourage sa mga tao? Kahit na alam natin, may pangako sa atin ng Panginoon na hindi tayo pababayaan. Ano daw? Tingnan nyo, minsan, nagkakaroon tayo ng tinatawag na feeling unwanted. Yung bang hindi ako kailangan ng mga tao ito, parang nag-iisa lang ako, tapos mag-iimo-imo tayo. Kasi hindi nila ako love, hindi nila ako tanggap, di ba? Pero sa totoo lang, hindi dapat tayo mag-discourage dahil lang sa mga ganon. Amen? Sa mundo talaga, may iba-ibang value, may iba-ibang culture, may iba-ibang pinapahalaga ng tao. Pag hindi ka mahalaga sa kanila, lipat ka sa kabila. Mahalaga ka sa kabila. Amen? At dito sa church, mahalaga lahat. Amen? Ayan, ang ginagawa ng Diablo, binibigyan tayo ng tinatawag na discouragement. Okay. Ang pangalawang sandata ng kaaway para sa ating buhay, yan, pangalawa, disappointment. Sabi mo nga, disappointment. Isa pa, 1, 2, 3, go. Disappointment. Ano ibig sabihin ng disappointment? Simple lang from the word appointment. Yan. Kagustuhan, kung hindi kagustuhan, o pagkabigo. Yan. Siguro yan na lang ang pinakamadaling pagkaintindi. Nadi-disappoint ka yan. Sabi Genesis 40 verse 14 to 23. Kaya kapag naroon ka na, huwag mo naman akong kakalimutan. Ito po istorya ng buhay ni Joseph. Si Joseph the dreamer. Sino po nakalala kay Joseph? Isang araw, siya po ay karoon ng magandang panaginip. Ano po ang panaginip niya? Na siya ay katulad ng isang tala. Sabi niya, ang buwan at bituin, siya po yun, ay umukod sa kanya ang kanyang mga kapatid. At ang kanyang inaning dayami ay yuyukod din doon sa inaning niyang dayami ng kanyang mga kapatid. At alam niyo po, isang araw natupad na po ang pasimula ng kanyang dream. Ano po dream niya? Na yuyuko ang kanyang mga magulang, kanyang kapatid sa kanya. Pero nung nangyayari na po ito, hindi maganda nung una. Alam niyo kung bakit? Masakit dahil nga yung mga kapatid pa niya ang ginamit ng Panginoon. Para i-train siya, para patatagin siya, at palakasin. Take note, kung minsan, ang ginagamit ng Diyos para tayo palakasin yung ating pang mga kasama o kapatid na nasa paligid natin. Sometimes, ginagamit siya ng Lord para bigyan tayo ng tinatawag na disappointment. Kala ko pa naman tutulungan ako. Kala ko pa naman ba? May dala-dala kang pagkain, hindi pala akin. Kala ko pa naman nasa abroad kayo, pasasalubungan mo ko. Diba? Marami na hong namatay sa maling akala. Diba? Pero ito nga po, isang araw, nung nakakulong na po si Job, to make the long story short, ikakat ko na, habang siya ay nasa loob ng kulungan, may isang tao doon na nagkaroon ng panaginip. Yun pong tinatawag na cupbearer, tsaka dalawa yun yung baker, tsaka yung cupbearer, na nakasama niya doon sa kulungan. At ang nanaginip po yung baker na, ganito ganyan, yung tinapay nilagay sa ulo, tapos tinuka, kinain ng ibon. Sabi niya, ikaw ay mamamatay, pero itong cupbearer, sabi niya, ay mababalik sa Malacanang, sa palasyo.
At pag naroon ka na, huwag mo naman ako makakalimutan sa verse 40. Sabi niya, kapag naroon ka na, sabi mo nga, kapag naroon ka na, huwag mo naman ako kakalimutan. Banggitin mo naman ako sa paraon. Tulungan mo ako makalaya sa bilangguang ito. Tanong! Naaalala kaya? Kinabukasan lang, natupad ka agad yun eh. Naaalala kaya? Yun lang. Sabi mo, yun lang. Nangako na nga ika eh. Mga politician natin na nangako na nga ika eh. Gusto pa ikang tupad. At dahil doon, nagkaroon ng disappointment. Ano sabi? May next verse siya. Ang totoo'y kinuha lamang ako sa lupain ng Hebreo at wala akong nalalamang dahilan upang mabilang ko rito. Mantakin mo, nakakulong siya sa hindi niya kasalanan ginawa. Pero sabi niya, ito, maalala mo sana ako pag nadudong ka na sa dati mong trabaho. Yan. Pagkakita ng punong panadero na maganda ang kahulugan ng panaginip ng kanyang kasama, sinabi niya kay Jose, ako'y nanaginip din, may buhat daw akong 3 basket. Anak, may dinundag akong verse dyan eh. Yan, sa verse 23, lundag ka. Sa verse 23, sabi niya, ngunit. Yan. Verse 23. Yan. Ngunit siya'y nakalimutan ng mga, ngunit siya'y nakalimutan ng tagapangasiwa ng mga inumin. Itong cupbearer nito, napunta na sa palasyo, sa Malacanang, at naglilingkod na uli sa hari. And then, sabi ng verse 23, ngunit, sabi mo nga, yun lang, nakalimutan ng tagapangasiwa ng mga inumin ang kanyang mga pangako. Minsan sa inyo, minsan sa buhay natin, na-disappoint na tayo. Di ba? Napangakuan ka na. Pag-aaralin ka. Ibe-bless ka. Bibigyan ka ng ganito, ng ganyan. Tapos, biglang may nangyari, hindi matutupad. Anong magiging pakiramdam? Disappointment ang tawag dito. Kaya, pero alam niyo po, meron pong tao sa amin, siya po ay kapitbahay lang namin. At siya po ay sumisigaw araw at gabi. Ubisan nating gabi, talagang nakaka-skandal talaga siya. Sobrang nakakatakot siya dati, nakakawala siya. Hanggang sa nasiraan siya ng bait. Alam niyo po ang nangyari, bakit siya nagkaganon? One day, nagkaroon po siya ng disappointment sa kanyang boyfriend. Iniwan siya, hindi na siya binalikan. Isasama daw hindi umano, pero hindi na siya binalikan. At dahil doon, naghintay siya na naghintay hanggang sa kinausap ang sarili, hanggang sa hindi na makausap ang sarili. Ngayon, ano-ano ng mga sacrifice ang ginawa doon, nagtawag na sila ng mga babaylan, ng mga ano-ano. Dami ng mga gagamot at suruhano, pero walang nangyari. Ano ang simula ng kanyang pagkabaliw? Dahil sa kanyang disappointment. Alam niyo po, may sinabi po sa atin ang Panginoon. Gusto niyo bang makalimutan yung disappointment na yan? Ang paglaban dyan, sabi ng Bible, huwag kang magtitiwala sa kapwa-tao. Amen? Nung nakaraan, nagbubulungan kami ni Kuya Jim. Kasi may nangako po ng CR natin na papagawa. Nung sisigilin na, hindi ako makapagsalita. Di ba? Sabi ko kay Jim, baka ikaw kaya mo. Sabi ni Kuya Jim, magpa-practice pa raw siya. Nagsasabihin. At totoo yun, yung ibang yung pangako sa'yo ay hindi natupad, parang, kaya nga sa akin, huwag ka na lang magtiwala. Di ibigay ko, ibigay. Kung ayaw, di huwag. Di ba? At least, hindi ka na-disappoint. Amen? Sino dito, pag nangangako ka, tinutupad mo? Palagpakan mo yung Panginoon. Amen? Pinangakuan si Pastor. Thank you. Nangako na nga, di ba? Nung tinupad mo pa, di lalo mas maganda. Di wow. Okay? Pero nagsisimula ang disappointment kapag napangakuan ka. At ang disappointment, isa pala sa sandata ng kaaway para tayo ay ma-discourage. Sandata siya. Pinangakuan ka kasi. Sige, sasama kita. Sige, ganito sweldo mo. Tapos hindi natupad. Maraming tao ang nababaon sa ganyang mga sistema ng buhay.
Kasi yung mga pangako sa kanila, hindi na ganun. Sino dito pinangakuan ng pag-aralin? Ako po, nag-aral din po ako. Graduate po kami sa UP. UP, anong lata? Standby. Naranasan ko rin. Sino dito nag-i-standby din? Pero pinag-aral naman. Kung ilang taon standby, ang tagal kong standby ha. Alam ko lahat ng taong dadaan sa kanto tuwing hapon. Yan. Siguro mga 2 years, 3 years standby kami. Wala kaming topic kundi yung taong dadaan. Pinag-uusapan. Bibilang ng poste, bilang ng mga tricycle. Ibibenta na yung lugar. At kailan sila magkakaroon ng sweldo? O susweldohan na raw lahat na standby. Standby, standby sa looban. Pero alam nyo, ngayon, alam mo na yung disappointment na nangyari sa atin ay nagiging sandata ng kaaway para tayo pahinain, wasakin, at dalhin sa pagkabigo. Amen? Ano po yung ikatlo na sandata? Yan. Pangatlo, nandiyan na yung pangatlo. Okay, basahin mo na ng talata na ito. Dito sa disappointment, marami ang nahuhulog, nagdurusa, pagdalos-dalos ng desisyon, at nang hindi sila aware, yun, hindi nila alam. Malaki ang in-expect nila, tapos dahil hindi nangyari, ayun, bumabagsak sa disappointment. Ano sabi ng Psalms chapter 30, verse 18? Tinutulungan niya mga nagdurusa. Yan. At di binibigo ang walang pag-asa. Kaya para hindi ka ma-disappoint, kay Lord ka na lang umasa. Amen? Sabihin mo kay Lord tayo aasa. Kaya ang disappointment, parang salita lang, parang word lang siya, pero ginagamit ni Satanas para ang tao ay magdusa. Alam ko po, hindi lang kayo makakibo, maaaring hindi lang kayo nagsasalita, pero somehow, somewhere, sabi nga, ay meron kang disappointment sa buhay mo. Amen? O di ba, lalo yung mga lalaki na napakahilig mangako. Tapos later on ay napako. So nawa ay okay. Pangatlo pong sandata o weapon ng kaaway sa ating buhay, yung tinatawag na pleasure. Anong Tagalog ng pleasure? Kalayawan. O kaya ay layaw o ano pa. Yan. Sobrang layaw sa buhay. At di ho masama ang magkaroon ng leisure. Pero pag pleasure, nawala na ho sa Panginoon. Tinanong natin yung Deuteronomy chapter 28, verse 47 and 48. Hindi nyo pinaglikuran ng buong kasiyahan, kagalakan si Yahweh sa panahon ng inyong kasaganaan. Verse 48, kaya ipapasakop niya kayo sa inyong mga kaaway. Sila ang paglilikuran ninyo sa panahon ng kagutuman. Kauhawan, kahubaran, kakulangan sa lahat ng bagay. Pahihirapan kayo ni Yahweh hanggang kayo'y ay malipon. So, ang pleasure, nagiging maganda sanang pakinggan. Kaya lang, yun nga, kailan bumagsak si David? Sa panahon na siya ay nagle-leisure, namamahinga, nagre-relax. Di ba? Kaya ingat po tayo, nagle-leisure tayo. Di ba? Doon dumadating ang mga hindi magagandang sitwasyon sa buhay natin. Hindi na tayo nagpipray kasi, pahipahinga naman, puro na lang trabaho. Kaya dito po, yung pleasure na yan, na hinahanap ng katawan mo, ng katawan ko, ay kuminsan ginagamit ng kaaway na ikaw ay makalimot sa Diyos. Di ba? Kailan daw bumagsak yung unggoy? Nung umakit siya sa puno ng kawayan? Nung malakas ba ang hangin? Hindi bumagsak. Bakit kumapit siya ng gusto? Pahapay-hapay yung hangin. Ay, yung kawayan. Di ba? Pero kailan siya bumagsak? Nung wala ng hangin, may hangin banayan. Dahan-dahan na parang hinihipan yung tenga ni unggoy. Nakatulog si unggoy, laglag sa kawayan. Kaya kung minsan, ingat po sa mga masasarap na pagkain, masasarap na buhay, nakakalimutan natin ang Diyos. Lalo na yung wala ka ng kailangan, gusto ka na sa lahat ng bagay, hindi kailangan ng tao ang Diyos. Oy, sabi sa Bible, naalala niyo yung
babala ng Panginoon. Sabi niya, ako, mayaman ako. Gagawin ko yung luma kong kamalig. Gigibain ko na yan. Papagawa ko ng mas malaki. At wala na akong gagawin ngayon kundi kumain, uminom, at magsaya. Sabi ng Panginoon, huy! Mangmang! Ano tawag niya doon sa mayaman na yan? Mangmang! Bakit mangmang? Kasi nakalimutan niya na may kamatayan. Nakalimutan niya may Diyos. Nakalimutan niya may kaluluwa siya. Kaya mangmang ang taong hindi nakaalala ng Diyos. Amen? Ganda ng dasal ni Asap, mamaya, maginig ko yun. Sabi niya, huwag mo akong pagyamanin. Baka makalimutan kita, Lord. Pwede? Kasi totoo yung pag marami kang pera, nakakalimutan mo na may church ka. Nakakalimutan mo na Christian ka pala. Di ba? Kung minsan, totoo yun eh. Nung nagkapera, nagbago yung kanyang buhay, nagbago yung kanyang mga kausap, nagbago ang mga kaibigan, ginawang mga friends yan. Ginawang mga amigos, amigas, kumpadre, kumpadre. Di ba? Yun ang tawagan ng mga amiga, di ba? Kasi nga, nagbago buhay na nung maalwa na eh. Pero nakalimutan niya, ang lahat ng yan ay nakasisilaw. At pwede mong makalimutan ng Diyos. Pero pag dumating na yung panahon na may sakit ka na, baka maalala mo, Lord, kailangan pala kita. Kailangan ko palang magpunta ng church. Lord, pasensya ka na, nakalimutan kita. Huwag mong hintayin yung panahon na yun. Kasi baka abutan ka ng panahon na yun na hindi ka handa. Amen? Kaya tumba ka agad. Kailan ka babalik sa Diyos pag may sakit ka na? No. Ano yung pangatlo? Pleasure. Sabi niya, sa Proverbs 30 verse 8 and 9, sabi ni Asap, huwag akong hayaang maging sinungaling. Huwag mo akong pagyamanin o paghirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Nandiyan ba? Yan. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Baka, sabay-sabay tayo magbasa, 1, 2, 3, verse 9. Baka kung managana ako ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako'y matuto akong magnakaw at pangalan ko'y malapastangan. See? Ganyan ang nature natin mga tao. Pag pinasagana, nakakalimutan ng Diyos. Pag naghirap, nagnanakaw. Yan ang nature natin. Yan ang totoo. Kaya sabi ni Asap, Lord, huwag naman akong paghirapin. Huwag naman. Baka makalimutan ko eh. Huwag mo naman akong pagyamalin sobra. Baka makalimutan din kita. Kasi totoo yun. At marami na ang nalaglag sa bitag na yun. Sabihin mo nga, bless you. Uy! Pag dumating na yung panahon, mayaman na kayo lahat. Gusto sa lahat ng bagay. Sabi ng Deuteronomy chapter 18 verse 9, sabi, huwag niyong kakalimutan si Yahweh. Pero wag paulit-ulit na utos yan sa Deuteronomy chapter 28. Huwag niyong kalimutan. Sa chapter 18 verse 9, huwag mong kakalimutan si Yahweh. Pero kung nagdasal ka ng bahay, ng lupa, ng sasakyan, dito sa lugar na ito, tapos nung dumating na lahat, doon ka nagpasalamat sa ibang lugar, sa ibang simbahan. Anong klaseng tao ka? Hello? Kasama mo ang mga tao dito nung nagpipray ka. Nung gumaling ka, nung ka nagpasalam, parang kumain ka sa McDo, sa Jollibee ka nagbayad. Malilimutin eh. Amen? Ako talaga hindi ako mahilig sa Starbucks. Buti na lang. Mahal. Pangalawa, puro bula. Puro bula lang, pabayaran mo. 200, 150 bira. Mababaw ang kaligayahan ni Pastor. Kaya, masaya na ako sa maliit na 3-in-1. Yan. Sa 8-in-1. Okay, so, yan po mga sandata ng kaaway sa ating buhay. Na dapat natin paalala sa ating lahat, baka malaglag tayo dyan kung hindi tayo mag-iingat. Ang pang-apat po na weapon, sandata ng demonyo, ng diablo, ng masama sa ating buhay, ng maaligid-aligid, at itong sandata niya, yung tinatawag na distraction. Distraction. Okay, sabi niya, sa Philippians chapter 3 verse 13, mga kapatid ko, sabi niya, hindi ko ipinapalagayan. Yan na ba? 1, 2, 3, go, basa. Hindi, mga kapatid, hindi ko pinapalagayan na nakamit ko na ito. Ngunit sa bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang nakaraan. Sabi mo nga, nililimot.
Isa pa, 1, 2, 3, go. Nililimot. Ano daw ang nililimot? Yung nakaraan. Huwag nang ulit-ulit. Sabi ko sa tabi, huwag nang ulit-ulit. Replay, rewind, refresh. Wala, huwag na. Di makakatulong. Sa ano sa ginagawa niya? Ngunit, isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating. Ang layuning nais kong makamtan. Oh, I realize. Ano na ba edad ko 52 52 years old. And then I realize, meron akong nakaligtaan sa buhay Kristiyano ko. At gusto kong i-share sa mga kalalakihan at si-share namin ito sa lahat. Kaya pagkataas ng encounter, sisimulan natin ang discipleship na to. Gusto ko lahat malaman kung ano ka na, anong antas ka na ng pagiging anak ng Diyos. Kasi lahat naman tayo anak ng Diyos. Pero ano ka na ba? Kasi nagsisimula sa pagiging unbeliever to believer. Yan, number 1. Yung unang stage. Pangalawa, yung ano yung kasunod? Ano yan 5 stage. Hanggang sa dumating ka na sa pagiging anak. Yung pagiging anak, hindi automatic. From believer to member. Yan. Ang unbeliever to believer pa lang. Ang compromising na sa loob ng isang church, pero hindi pa siya member. Sino yung member? Yung member nagtatize ng offering na yan. Kasi kasama na siya, kabalikat niya, ang sarili niya para sa pag-unlad ng kanyang tahanan. Yan ang member. Pero from member to minister. Yan. Oh, di ba? Pag nagsisimula tayo, kaya sabi ko lahat leader, walang hindi leader. Bakit? Hindi yan ang tawag ng Diyos. Ayun, taga-sira ng upuan, taga-kalat ng chismis. Hindi yan ang trabaho natin. Ang pang-apat yung tinatawag na from member to minister, tapos from minister to son. Yung pagiging anak ka ng ministry ito. Sabi mo nga, anak ako ng ministry ito. Pero malalaman natin yan later on kasi pagkatapos ng undercover, ito ang ipapasok natin. Gusto ko maintindihan nyo kung saan ang level kayo. Yan. Ano yan? Totoo? Nakikinig ka ba? Doon ka. Sige. Mataimtim siyang nakikinig. Nalulungkot daw siya. Wala na si Silico. Okay, kaya maraming tao, hindi niya alam, ay dinidistract sa pilit ng kaaway. Di ba? Katulad ni Pablo, sabi niya, dapat huwag kang ma-distract sa mga nakikita mo sa paligid mo. Di ba? Nadidistract ka sa mga, di ba? Sa mga sitwasyon ng buhay, kahirapan ng buhay, ng kung ano-ano pa, di ba? Maraming tao ang nadidistract. Sa Mark chapter 4, verse 19, ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito po ang talata ng Mark chapter 4, verse 19, Marcos 4:19. Okay, nasa ano tayo? Pang-apat na sandata ng kaaway para sa atin, para sirain tayo. Yung tinatawag na distraction. Tagalog ng distraction, panlilito. Ano pa? Redirection yan yan. Okay, basahin nga muna natin. Ano ang sabi ng 4 verse 19? Ngunit, dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi o kaya pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang mensahe ay nawalan na ng puwang sa kanilang puso, kaya hindi ito nakapamunga. Kausapin ko nga po kayo. Lahat po tayo nalagyan ng seed, yung binhi ng salita ng Panginoon. Actually, lahat tayo natamnan. Tayo yung ground. Tayo yun. At ang good ground ay tinanggap niya ang binhi at tumubo. At namunga ng tig-50, tig-100, 70 at may higit pa. Ang magandang lupa. Ngayon, tanong, magandang lupa tayo lahat? Yes, of course. The fact na nandito ka. Next time, yun ang topic natin. Okay. Bakit naman may mga tao na hindi talaga tumubo? Parang napunta siya sa batuhan, napunta yung binhi sa tabi ng daan. Bakit? Yan, sabi niya, dahil sa alalahanin sa buhay, may mga tao nakarinig din. Nakarinig ng gospel. Naku, pwede kayo sa akin. Si Pastor, wala po akong pinatatamaan. Laging, kumbaga sa lahat pinatatamaan ko. Yan. Hindi po isa. Okay? Ang sandata ko po, hindi
Hindi po 38 o 45. Ang sandata ko di sabog. Lahat kung sino tamaan. At pati ako minsan tinatamaan. Alam mo kung bakit? Hindi yung intentional yan pag isa lang. Pero pag lahat, di sabog, hindi po yun intention kasi word of God yan eh. Amen? Salita ng Diyos yan. Ay di kung tamaan ka, magbago. Amen? Sabi mo nga sa katabi, kung tamaan ka, hindi magbago. Sa ganun, sa sunod, hindi ka natamaan. Hindi yung sasabihin mo, si Pastor, ako na lang lagi pinatatamaan. Hindi po ganun yun. Yan, hindi po ganun doon. Kaya kahit si Ate Amy, kahit mga anak ko, bisan, yun, pag nabanggit na talagang pangalan na ikaw yun, ikaw na nga yun. Pero kung hindi wala namang pangalan, kinakausap ka lang ng Panginoon. Amen? Amen. O ngayon, tumanggap daw ng word, pero sabi niya, nadaig siya ng mga alalahanin sa buhay. Yan. Ano nakadaig? Napakahina ng kanyang binhi. Talagang maraming alalahanin sa buhay. Ako, ito nga, wala pang alalahanin. First time lang siyang umattend sa church. Doon pa tayo. Sana, walang tamaan na, pero kung pakaramdam mo may dapat mabago, dapat mabago. Amen? Pero ako naman, alalayan nyo pagka hindi nila kaya. Sige. Nagigess nyo ba? Alalayan. Anong ibig sabihin ni Pastor? Nagtimpla ng kape. May bumati naman. Wala bang kape sa inyo? Yun na yung huli. Una at huli niyang punta sa church. Ba't naman kasi pinati pa? Bago nga eh. Mga kapatid, sana makaramdam tayo, hindi lahat ng binabati natin ay nakabubuti. Sana huwag tayong paggamit. Nagiging sensitive yung iba eh. Katulad nung sinasabi ko, nag-leave the group. Yung salita, wala namang, hindi naman siya pinatatamaan. Sabi niya, siya daw ang pinatatamaan. At nakakalungkot, pastor pa. Inangkin niyang sa kanya. Bakit? Wala ka namang evidence. Hindi ikaw yun. Kaya pag tinamaan ka, may dala ka kasi. Ngayon. Kaya wala ngayon. Wala nang gusto mong magkape ka. Magdal ka ng kape mo. Hanggang lumawa yung mga kapatid. Di ba walang kamagay-bagay, pero yun nga, yung kahinaan pala ng tao na yun, yung mabati, huwag mabati. Sensitive talaga eh. Yung first time. Kaya ingat po tayo sa mga bago nating pumapasok. O na ha? Kahit ngayong matagal, minsan, ano na, may ano pa rin, meron pa rin manipis. Meron pa rin manipis dito. Pwede bang pakita sa kamay? Yung manipis, yung huwag mabak. Kapal-kapalan mo na. Ha? Pero tagal mo na eh. Tapos matingki ka lang ng napakanipis mo naman. Pero pag bago, ingatan mo natin. Yan. At alam niyo po, kaya lang tayo nagiging matatag at kumakapal kasi sa presensya ng Panginoon. Na-rejected ako one time. Alam niyo po, give up na rin ako eh. Alam niyo kung sino nakarinig sa akin? Pastor pa. Bago-bago po kami pumapasok sa ministry, hindi ko makakalimutan. Senaryo. Ako ang nag-aalaga kasi ng mga anak ko. Hindi ko alam kung si Joy, si Joseph na yung anak ko, parang ganyan. Ngayon nagkaroon ng conference kami sa Manila sa COP. Sabi ni Bishop, lahat, sama. Lahat kami sama. Mga trainee pa lang kami. Ang problema, na-late ho ako at ang tagpuan doon po sa diyan, may Caltex kasi dati diyan sa ibaba ng Ecclesiastical, di ba? May Caltex diyan, may gasolinahan. Doon ko na lang sila inabutan. Ang problema, nung sasakay na ho ako, nagagas eh. Nakarinig po ako ng salita, yung Excel tinaputi, no? Sunod-sunod ka eh, hindi na pwede kayo mga ganyan. Ako nagpagtimpo ito eh.
Alam kong ako lang naman ang mali. Talaga namang tatlong pastor ang dumami ho sa akin. Talagang pauwi na ako. Hinilala ko ni Bishop. Huwag mo pa sinigan. Doon tayo. One time, ito, pastor na naman. Nag-visitation na kami dito sa Meto. Nakaakit ko ako sa puno. Sa tuwa ko, may mga bunga po ang aratilis. Seresa. Yan. Nanunguha ako. Naku. Siyempre, yung mga nasa baba, may mga salisalita naman. Meron palang galit sa akin doon sa baba. May gigil. Iba yung gigil niya eh. May matakit mo sa seresa lang, magkakaroon ng kulay. May diin. Iba ka rin, ano, di ba? Eh, wala naman ako say doon eh. Kaya, sino ba yung may say? Pag wala kang datong, wala kang dating. Wala akong datong doon eh. Kaya wala akong dating sa kanila. Kaya pag hindi ko maikwento sa kanila kasi kahiya din yung ginawa nila sa akin. Pero ginamit sila sa akin ng Panginoon. Pero ngayon, ako ang sinusunod nila. Amen. Amen. Alam ni Kuya Jojo yan. Pag ganito gusto ko, ganito gusto ko. Doon tayo. Sumusunod sila lang. Matatanda na sila eh. Pero ang point ko ganito, gagamitin mismo yung kapwa mo na mananampalataya, o kaya kapwa mo, pastor, para hubugin ka at maging matatag ka na kapag dumadating yung salitang hindi mo magugustuhan, mapagtatagumpayan mo. Kasi ang totoo, hindi sila yun. Ginagamit lang sila. Okay? Sabi ko nga, sandata siya ng kaaway para magpanghinaan ka ng loob at masiraan ka ng loob. Okay, tingin kayo pwede bang paki-off muna? Paki-off. Pwede bang paki-off muna? Sino bang nasa alika? Mag-pause muna kayo. Gusto ko lang expose to,